I-share ko lang po sa inyo ang kwentong nakakatakot. Ang story ko po na ito ay kinuwento lang sa akin ng mama ng kaklase ko. Noong kaming magkakaklase ay pumunta sa bahay ng isa naming kaklase, puro po kami mga babae nun at di sinasadyang napag-usapan namin yung tungkol sa aswang. Ako nga pala si Jane, 21 years old. Sabi ng mama ng kaklase ko ay doon daw sa probinsya nila sa may bandang Mindanao, ay mayroon daw isang matandang aswang. Bata pa raw ang mama ng kaklase ko ay balibalita na ito at yung matandang aswang daw na yon ay mahirap patayin dahil sobrang lakas daw nito. Pati daw mga mangkukulam sa lugar nila ay kinatatakutan ang matandang aswang dahil para daw itong demonyo kung magpalit ng anyo. Sobrang nakakatakot daw ang hitsura nito. May mga kalalakihan daw sa lugar nila ang nakakita sa matandang aswang na ito, pero hindi pa ito nagpapalit ng anyo, kuba na ang matanda at may mahabang kulay puting buhok. Papunta raw ang matanda sa isang kagubatan at ang hinala ng mga kalalakihan ay doon daw ito nakatira at doon na din nagpapalit ng anyo. Kaya agad nila itong pinuntahan at nagpasama pa ng ilang mga pulis at mga tanod. Nang makapasok na sila sa loob ng gubat ay wala silang ibang nakita kundi mga punong kahoy at mga halaman. Hinanap nila ang bahay ng matanda pero wala pa rin silang makita. Hanggang sa napagod na sila sa paghahanap sa matanda kaya inihinto na lang nila ang paghahanap. Lumipas ang ilang buwan ay patuloy pa rin sa paghahasik ng lagim ang matandang aswang sa iba't ibang lugar. At may mga taong nagsasabi na yung aswang na nambibiktima sa kanila ay iisa lang ito, yung matandang aswang na nakita sa kagubatan. Kaya pinuntahan nila yung kagubatan at pumasok sila doon sa mas madilim na parte ng gubat. At doon nila nakita ang isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Pinalibutan ito ng mga tao at isa-isa silang pumasok doon. At doon nila nakita ang matandang aswang na nagpapahinga. Agad nila itong pinaputukan ng baril pero yung matandang aswang ay parang hindi man lang tinatablan ng bala. Sabi ng mga nakakita sa pangyayari ay nagsimula raw pumula ang mga mata nito at doon na sila nagsitakbuhan sa takot. Simula po noon ay wala nang nabibiktima na mga buntis at mga alagang hayop kagaya ng mga pato, manok at baboy sa lugar nila. Hanggang dito na lang po, sana ay nag-enjoy kayo sa pakikinig.